Ala ko! Andito nga ngayon yung mga bakla sa bilihan ng baboy. Dahil nautusan tayo ng ating mahal na ina, wala na naman tayong no choice. Anong gagawin? Go! Buto-buto nga ang bibili namin dyan. Magluluto kasi si Erjan ng uulamin namin mamayang tanghali. Pinapalitan ko nga kay kuya yung una niyang kinuha mga buto-buto. Eh paano ba naman pagkalaki ng buto? Halos wala na ang laman eh. Anis, sup-sup na lang, wala nang kakainin. Kabado nga yung aso dyan dahil siya na yung susunod na kakatayin. Ay, hindi ganon, hindi ka kakain ng aso. Kumahol. Habang nasa biyahe nga kami, napag-isipan namin nagagawa kami ng muron. Kakanin yun na madalas na niluluto sa probinsya namin sa Samar. Saktong-sakto nga at undas ngayon. Kaya natapos siya ng lutuin ng ulam, gumora agad ang mga person para maghanap ng dahon ng saging. Kasi paano nga naman babalutin kung wala kang dahon ng saging? Siyang tunay! Handang-handa na nga yung panlaban natin sa Binibining Undas 2025. Nagdala na nga rin kami ng kutsilyo dyan pamputo sa kukunin namin dahon ng saging. At dahil all set na nga kami, anong gagawin? Where to go? Let's go at maghanap na nga tayo ng mga dahon ng noches. Este ng saging. Mahaba-habang galaan nga ang gagawin namin at hindi namin alam kung saan kami kukuha ng dahon ng saging. At dahil hindi naman kami taga rito, wala kami masyadong kakilala dito, hindi alam ng mga bakla kung saan sila manghihingi. Pang father ang sleeper. Makakabili na nga at wala na nga kaming tsinelas. Kawawa naman ng mga baklang to, pulubi na. Pupuntahan nga namin ngayon yung nakita namin sagingan kanina habang bumibili kami ng baboy. Ang dami nga nilang tanim na saging doon. Susubukan sa namin kapalan ng aming mukha pero hindi namin kinaya. Ay, pagkaraming tao at nakakahiya. Kaya ayun, napahanap na lang kami sa iba. Sinubukan ko nga dyan mag-contact sa mga katrabaho ko. Magbabaka sakali, baka meron silang mga saging na pwedeng ipatumba. Buti na lang talaga at nung pagkabago pa lang ako dito, inikot ko na itong tanawan. Kahit pa paano, alam ko na yung mga pasikot-sikot sa lugar na to. Ay, pagkaganda rin naman dito eh. Ala, bakit batanggenyo ka na magsalita? Waray nga ni itong tao na ito. Habang nasa biyahe nga tayo, ikikwento ko muna sa inyo kung saan taga nagmula si Jepoy. Handa na ba kayo mga chismosa? Tubong labis sa restaurant in Summer nga pala si Jepoy. Doon ako pinanganak, doon na rin ako hanggang grade 1. Hanggang sa dinala ako ng mga magulang ko sa Maynila. Grade 2 nga ako noon na nag-transfer ako sa Quezon City. Pero sa pagkakaalam ko talaga noon, sa Pasay kami nakatira. Yun pala ay mga panahong pinapasya lang ako ng magulang ko sa Manila. Sa amin kasi, pag nakatawid ka sa dagat, Manila na agad yun. Kahit sang lugar ka pa mapadpad dito sa Luzon. Isang beses nga may tinanong akong kaibigan kung nasaan siya dito sa Manila. Ang sagot ba naman sa akin ay nasa Bicol. Pagkasarap sampigain. Nung mag third year nga naman ako, umuwi kami ng Samar ulit noon. Eh, nag-enjoy yung tao na ito sa Samar. Kaya ayun, napakiusapan ko si mama doon ako mag-aral. Nagpakabait. Muntik pang hindi makapag fourth year. Sabi nga nila, sa high school maranasan lahat ng kalokohan. Through the fire. Siyang tunay nga. Buti nila ang talaga at nagawa nila ng paraan para makapag fourth year ako. At dahil sa kabaitan ko, sa Catholic school ako bumagsak. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school, transfer ulit tayo ng Quezon City. Sa Pilcoa kami nakatira noon. Tapos lumipat kami ng Novaliches, lumipat kami ng Muntinlupa, sa labas sa hindi sa loob. Tapos lumipat kami ng Santa Rosa, and finally, andito na kami sa Tanawan. For goods na to, amin na to eh. Diba? Nahilo din kayo kung saan kami nakatira. Dahil siya, balik na tayo dito sa may vlog ko. Masyado na kayong maraming nalalaman. Pwede na kayong ipatumba. May nakita nga kami sa daan dito ng mga puno ng saging. Pinagbabalakan namin putulan. Yun laang, ay pagkatataas. Sinubukan nga itong kasama ko na maghanap ng mas mababa. Akala ko nga dati basta dahon ng saging okay na yun. Ay hindi pala, may specific pala talagang dahon. Ano nga yung sinusubukan kong kuhain? Bukid nga ito at nakakatakot. Kaya hindi ako makaapak dun sa damo. Baka mamaya may tumuklaw. Yari, iba ang gustong tumuklaw ng tao na ito. Hoy, hindi tayo magaganon sa video na ito. Oh, parang bobo, hindi na abot. Happy? Tumigil na nga kami sa pagsubo. Ay, sa pagsubok pala sa pagkuha ng dahon ng saging. At pupunta na kami dun sa aking inahin. Liblib nga ang daan dito sa kanila. Lalo pa pag gabi, pag dumaan ka dito, pagkadilim mo lang kailaw-ilaw. Kulang na lang talaga may masalubong ko dito sa daan, tapos bigla kang angkasan. Pwede kong iwan dito yung kalahati ng katawan ko para lumipad-lipad sa gabi. Sa daya ba naman ang pwedeng pagtaguan eh. Wag lang talagang aabutan ng sinag ng araw, mahirap na. Bugs, manananggal. Paliko na nga kami at malapit na kami sa bahay ng aking inahin. Ginawa ko namang manok si Ma'am MJ. Ate, man. Pabili po. Tuba. Nagulat nga siya at hindi niya alam na pupunta kami. Hindi niya rin alam na ang sadya namin dito ay manghihingi lang naman kami ng dahon ng saging. Para kasing taga-census to dito, masyadong maraming kakilala. Magkapitan na yarn! Pagdating nga namin dito ay nabutan namin sila nagagayat ng mga panghalo at magluto nga rin sila ng pansit. Sobrang hiling kasi ng pamilya ni Ma'am MJ na magluto. Ay pagkakasarap din naman ng mga luto nila eh. Hindi ka talaga makakatanggi. Eto nga, inalok niya kami ng kakanin. Binigyan pa nga kami ng tag-isang pinggan. Grabe yung hospitality management ng ina kong yan. Sumanyakap nga, binigay niya sa amin. Ala, grabe ang energy. Buti pa nga itong suma na ito may kayakap. Ako kaya? Uy, ano na? Kaina pa ako rito oh. Gawa nga sa bigas na malagkit ito at hahaluan mo ng may natamis o kaya yung latik. Ayan nga at hindi nagpatumpik-tumpik ang kasama ko. Ate ko, napaghalataan tayong patay gutom. Pero anong gagawin? Tikman na natin! Yan din nandiyan sa Pagasuans, makabili ng bahay din yan. Harap! Parang tanga. Titikman na nga din ng kasama ko yung sumanyakap. Anong masasabi mo? Sarap! Sarap! Sabi
sinabi sa inyo eh. Hindi ko na nga na-video yung mga susunod na pangyayari. Pero binigyan kami ni Ma'am MJ ng maraming dahon ng saging. Galing nga yun sa tira ng kapitbahay nila at napakarami nga. Pero dahil feeling ko kukulangin pa rin kami, ayan, ilaban mo yan! Manguha ka pa ng dahon ng saging walang paalam. Nagpaalam naman kami dito sa mga kaibigan naming Engkanto. May nakita pa nga akong nuno dyan, nakipag-appear pa sa akin. Sinamahan kasi kami ng tropa naming tikbala. Kaya alam namin na hindi kami maliligaw. Yan ang perks ng may mga kaibigan kang Engkanto. Kung sakaling makita man ito ng may-ari ng lupain na ito, patawarin mo kami sa aming nagawa. Kami ay mga tao lamang. Pero salamat sa dahon ng saging. At kung nakarating ka man sa part ng video na ito, salamat! Mag-react ka na at i-share ang video na ito para mas dumami pa tayo. Sobrang ngani ang tuwa ng tao na ito. Napakarami kasing supporters. Kaya again and again, dako nga salamat sa iyong atanan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At magkita-kita na lang tayo sa Devas. Nakakarami na nga ako ng dahon ng saging. Akala ko kasi pambalot lang ang kailangan namin. Kailangan pa pala ng pansapin doon sa lulutuan. Kaya ayun, pwede kuha pa ang tao na ito. Dapat pala yung puno na lang ang kinuha namin. Eh di sana hindi tayo nabitin. Pero laban-laban lang kahit may nakakakita sa atin. Takbo na lang tayo pag sinita tayo. At nagpiling na naman ang aming binibining undas. Last na nga na dahon ng saging to. Promise. At pagkainit, pagod na din ako kakakuha ng dahon ng saging. Baka inahat rin tayo sa bahay. Ay mayayari, kayo na pa tayo wala. Ayan! Pabalik na nga kami ng bahay niyan. Sa wakas, after ng 1,000 shitty mil nga years, we are going back to the Japan 3rd floor. Let's go! Dumaan na nga din kami sa bilihan ng nyog dahil kailangan nga namin ng gata. Maraming gata ang kailangan namin. For the pili na nga ako ng malaki para mas maraming maproduce na gata. Alam niyo naman, pag malaki, mas marami! Oh, sa nyog yun, loko. Tuwang-tuwa si kuya, ayun na nga at inumpisahan niya na ang pagpuproseso ng paggagata. Una sa may hiwa, ay hihiwain niya pala muna. Tapos ipapasok. Saan ipapasok? Saan? Sa kayuran. Ate ko, ang mga utak. Masyadong greeny naman ang brain ng mga tao na ito. At after ng mahabang panahon, natapos na nga ang pagkakayod ni kuya. Kayod nga lang ang available sa kanila dahil wala silang pampiga rito. At dahil magagaling naman tayong pumiga, tayo na lang ang pipiga. Mukhang masaya yan pero pagod na nga. Naiinis na. Paano kaya pa kami labas ng labas? Pumunta pa nga kami dito sa Dali. Dahil dito na yung bibilin yung kulang naming ingredient. Ay, mani! Hindi tayo kukain ng mani. Bumili nga kami ng mani at yun ang ihahalo namin sa gagawin naming muron. Paano siya ihahalo? Panoorin nyo na lang. Umpisa na natin ang pagluluto ng muron. Dahil may laman nga ang kawali na gagamitin natin. Dun kasi nagluto ng ulam kanina. Anong gagawin? Tanggalin na natin. Nahiwa-hiwa na nga namin yung mga dahon ng saging dahil itong babalutin namin sa pambalot sa muron. Dahil hindi lang basta-basta gagamitin ang dahon ng saging sa pambalot sa muron, idadangdang muna natin siya sa apoy. Dangdang? Dangdang is parang ganyan. Iinitin muna yung dahon. Kasi para hindi siya magpunit-punit pa nagbabalot ka na. Eh pagkadami nga nang ginawa ko dito, ilang beses pa nga ako napaso at pagkainit nga naman kasi talaga. Kailangan kasi yung buong dahon ng saging mainit mo. Para nga hindi magpunit-punit pa nagbabalot na tayo. Dahil wala naman tayong no choice at ginusto natin to, patay gutom tayo eh. Napakarami kasing cravings. Dahil dyan, magtiis ka. And finally, natapos din sa pag-iinit ng dahon ng saging. Nagtakal na nga kami dyan ng pinagiling naming bigas. Bali 2 kilo nga itong gagawin namin. Tag-3 takal nga ng tasa at hinaluan na rin namin ng cocoa powder. Para magmukhang chocolate siya at maglasang chocolate. Nilagyan na rin namin ng sugar at minekos-mekos namin siya sa low heat hanggang sa magkahalo-halo na nga lahat. Binuhos na nga namin dyan yung gata na nakuha namin sa bundok ng tralala. At para ma-make sure namin na walang sayang sa gata, kinamay! After nun, minekos-mekos na namin siya hanggang sa makuha namin yung perfect consistency na gusto namin. Ito na yung pinaka-nakakapagod na part sa lahat. Dahil hindi mo siya basta-basta pwedeng iwan. Kailangan hanggang sa makuha mo nga yung consistency, haluin mo lang ng haluin. Dahil papangit nga ang lasa nito at magkakaroon ng sunog sa ilalim. Hinalo na nga namin dito yung mani na binili namin. Makakadagdag kasi yon ng lasa at sarap sa gagawin naming muron. Abay, pagod na ako kakahalo, nangangalay na nga ang kamay. Tinatawag ko na nga dito sa urgent para siya naman maghalo. Buti na lang talaga to the rescue ang bakla. Sanay na sanay kasi to sa mga gawain ganito. At yan na nga, naluto na nga yung choco part ng ating muron. For the transfer na nga at hahayaan natin lumamig ito bago natin balutin sa dahon ng saging. Bali magkahalong choco at yung normal plain na muron ang gagawin natin. Inuna nga lang namin tong chocolate dahil okay na nga ito, tinransfer na namin sa lagayan. Palalamigin para mamaya babalutin namin pag natapos na rin yung isang muron. Next! Nagpiga na nga rin ako dito na susunod namin gagamitin gata dahil lulutuin na nga namin yung plain lang na muron. Sunod ay naglagay na nga ulit kami ng 3 takal ng giniling namin ng bigas sa may kawali. Nilagyan na namin ng 1/2 na wash na sugar para hindi masyadong maitim o mapula ang ating gagawing muron. Dahil plain nga lang ito, yun lang ang ingredients na gagamitin natin. Nung maayos na ating nahalo, inilagay at binuhusan natin ang ating pinigang gata. Mekos-mekos na ulit mga insan. Hinalo-halo ulit namin para makuha ulit natin yung tamang consistency. Another halo, another pangangalay ng kamay. Kaya nakikipagpalit ako lagi kay Urgent eh. Tapos na nga ito at ilalagay natin sa lagayan.
Kailangan palamigin muna bago natin balutin. Importante talaga sinusunod natin ang bawat proseso ng pagluluto para mas maging masarap at maayos ang lulutuin natin. At ito na nga yung white moron na ginawa natin at ang napakasarap na choco moron. Nagpatulong na nga ako sa mga pinsan ko dito na magputol-putol ang gagamitin namin na pantali sa moron mamaya. Ipagkababait din naman at nauutusan. Subukan lang nila at ibabalibag ko talaga sila. Ito na nga si Erjan at inuumpisa na ang pagbabalot ng ating moron. Napaka-expert nga nito sa mga gaytong bagay. Malang-mala sa kanyang ina. Masyado namang maraming nilalaman to, ipapatumba. Dito nga ang proseso ng pagbabalot ng moron. Una, pagsasamahin mo yung puti at yung choco moron. Tas suhulmain mo ito hanggang sa mag-join first yung dalawang moron. Yung tipong dikit na sila at hindi na mapaghihiwalay. Jadi sana all. Nung magdikit na nga, simula dulo ay paikutin mo ito na para ka nagbabalot ng lumpia. Para masil mo ang pagbabalot, tatalian mo yung magkabilang dulo. Kailangan maayos na maayos ang pagtatali para hindi lumabas ito pag niluluto na. Akala ko dati pag niluto mo sa kawali at binalot na, luto na yon. Hindi pala. Kailangan pa pala nitong i-steam para mas maluto yung ginawa nating moron. Gugupitin mo nga din yung mga sobrang dahon at sobrang para tali. Para mas maging mukhang presentable siya at magkasya sa lagayan. O loko, si Kaiyot. Susubok nga din yung tao na ito na magbalot ng moron. Ang lola ko kasi, napakagaling gumawa ng moron. Pero hindi naman na. Naiinis. Kaya dyan na lang ako nagpaturo kay Erjan kung paano magbalot ng moron. Oh, tingnan mo parang bobo. Ano-ano kasi iniisip habang naguhulma ng moron. Sige, ilaban mo yan, B. Diyan ka masaya. Bagay, hindi tayo matututo kung hindi natin susubukan. Ako nga, sinubo ko para matuto. Hala, walang ganong gana, pero I'm trying my best here. Don't judge the book when the sky is blue. Abay, napakabilis ko din namang matuto. Hindi lang ganun kagandang nagawa ko, pero pasado na daw. Look! Ang laki-laki ng nagawa kong moron. At eto na nga, ganyang kadami ang nabalot naming moron. Magpakulo ng tubig. Inumpisa na nga namin dyan magpakulo ng tubig. At nung kumulo, ay pinatong na nga namin dyan yung mga nabalot naming mga moron. Ang dami mga ate ko. Nai-excite. Nasa 20 to 30 minutes ka namin papakuluan to. Medyo matagal-tagal. Grabe no, simula kaninang umaga. Napakahaba ng preparasyon ng paggawa nitong moron. At dahil matagal nga, napagdesisyonan ng tao na ito na maligo muna. Dahil maghapon na nga kaming nasa labas, kakaasikaso nitong moron. Kailangan matitikman ko yung fresh na lutong moron na fresh din ang titikim. O diba, wisik-wisik lang ang pagligo tapos agad. Ay pagkataba kasi puro lamon. After maligo nga, ay tumambay muna kami sa labas at nagkape. Pagkaganda kasi ng view at pagkaganda rin naman ng sunset. Tamang usapan muna ng mga sisiraing buhay, chismosa. At ito na nga! Luto na nga ang pinakahihintay nating moron. Grabe, sobrang tagal ng preparasyon talaga. Nakaka-excite. Kaya anong gagawin? Titikman na nga natin ang ating ginawang moron. Let's go! Kumuha na nga agad ako kahit pagkainit pa nga nito. Hirap din naman akong hawakan para hiwain. Sobrang bango niya mga B. Hindi man namin nakuha yung tamang texture. Pero ang bango niya. Masarap to for sure. Pinaghirapan namin to eh. Hiwain na yan. Kinutsara ko na nga para matikman na natin yung moron. Siyempre, nai-excite ako. Tamang ihip muna at pagkain. Anong lasa? Sabihin mo. Oh, look, silent reaction. Pagkasarap, mga B! Ay nako, hindi nakakapagsisi. Grabe yung moron. Maglaway kayo.